top 5 most wanted for reckless imprudence resulting in homicide and illegal practice of medicine, station level, top 5. Ibig sabihin, kung naano po ninyo, siya po yung nagtuli. At nalulungkot tayo. Pero para sa kaalaman ng ating mga kababayan, andito na po siya. Secretary. Sagutin mo na lang sa mata ng batas, ha? I hope maging takdang aral sa iyan, ha? Naintindihan kita. Kaya lang, ito yung pamilya, ito yung mother. Kayo nang bahala. Basta ito'y arestado na. Kung gusto nyo makamit ang justisya, nasa sa inyo na po yun. Anong pangalan mo? Maridol. Kapatid mo si Palmer. Dito Congressman. So, kailangan mo si dito Villanueva. Ikaw siya ang mga bayan. Yung classmate ko yun. Si Rito. Siya ang Executive Vice President of the presidency. Parang chief of staff siya. Bakit lasing ba yun? Well, mabigat talaga. We have to move on. We face the consequences of our action. At na lang natin ang husgado magsabi kung sino may sala at mapatunayang yung mga nagkasala kung talaga ba'y nagkasala sila sa akin. Nakakalungkot, siyempre, alam mo, katulad dito, senior citizen, mahal na mahal ko yung mga yan. What can we do? Please, sana maging takdang aral yan sa iba, no? I feel bad also for the victim, for the family. Hindi over sa dosage po ng anesthesia dun sa bata. Hindi naman kasi yung dalawa ginawa naman, hindi naman wala naman nangyari. Same dosage po. Same dosage. Wala naman nangyari. Dalawa po yun na magkasunod. Lidocaine naman ang gamit palagi na ma'am. Oo. Opo, lidocaine lang naman po. Local anesthesia lang po yan. Kaya doon sa Food and Drug, sa 9711 na dismiss po yun. Kaya yung aneurysm po ang tingin question dyan. Kasi nung iwan ko lang, sabi nila, nung dinala daw sa ospital, in-interview yung magulang, nangangagat saka nagbula ang bibig. Sabi ng nurse doon. Ngayon, sabi naman nila, baka naman nangagat ka ng aso noon pa. Kaya sabi kong ganun, ay hindi ko na maalam na ganun ang nangyari. Siyempre, sinundan ko na lang din doon sa ospital para maging maayos din naman. Sasadyain na tayo ng tako. Walang kagustuhan po. Wala tayong kagustuhan. Pasensya na talaga. Doktor po siya talaga. Siya po, sinabi po ng assistant. Or yung assistant? Yung assistant po. Tapos nung pagdating ko po doon, nagpakilala po siya sa akin, doktor po siya. Siya mismo. Siya mismo nagpakilala sa inyo. Opo. Pero sino nag-refer po sa inyo doon, ma'am? Yung assistant niya po, kachat ko po. Ano po, nagmamay-day po kasi siya ng tuli. Pero nung araw po nung nag-my-day po, hindi pa po ako nagtanong, mga ilang araw pa po bago po ako nag-chat nung May 17 po na tinatanong ko po kung pwede po magpatuli. Tapos sabi niya po, pwede daw po. Tapos pangatlo na daw po ako sa batang tutuliin kasi para magsasara na daw po sila kasi hapon na po yun eh. Tapos po nung nagpunta po kami doon, sabi po sa akin ng assistant doon na ito si Doc,
Tapos siya po nagpakilala na ako yung doktora, sabi niya po. Tapos nung pinaupo niya na po ako doon, tinanong niya po yung pangalan ng anak ko. Tapos ayun na po, hindi ko naman po alam na tinitimbang po pala yun or skin test. Wala po alam. Basta yun lang po yung tinanong niya kung ano po pangalan, tapos kung ano pong address ko. Tapos nung sinabi ko na po yung address ko, na sinabi ko po na nakatira po ako sa Lumang Pabella. Sabi niya po sa akin na, taga doon ka lang pala, ako dati nagtatrabaho ako sa Jose Reyes. Yun po yung sabi niya sa akin. Tapos pagtapos po, pinasok na po nila yung anak ko sa room po. Tapos ako lang po nagdesisyon na pumasok po doon. Tapos para po i-videoan ako, tsaka po i-picturean. Kasi ano po panganay ko po yun eh. Tapos yun na po, mga ilang minuto na, ganun na po yun ako. Anong nakita mo nung pumasok kayo? Ano po, tinanong ko po kung pwedeng videohan. Sabi po nila sa akin, may video na daw po sila, wag ko na daw po videohan. Tapos ginawa ko po, binidyohan ko pa din po kasi para remembrance po sa anak ko na natuli na. Tapos okay naman po, nung tinutuli po, tinanong ko po sa anak ko kung masakit. Sabi po niya, hindi po. Tapos panatag na po ako, umupo na po ako sa labas. Tapos mga ilang minuto lang po binigay na po sa akin. Tinawag na po nila ako. Kasama po yung assistant niya. Hawak-hawak lang po nila sa kilikili yung anak ko. Tapos nangingisay na po. Tapos yun na po, yung natakot po ako, tinanong ko po sa doktor. Tapos sa assistant ko, normal po yun. Kasi iba na po yung kulay. Sabi po ni Doc, normal lang daw po yun. Kasi groggy daw po yung ano ko. Itong block na Opo, tapos yung iba na talaga po yung kulay ng anak ko. Nagdesisyon na po ako lumabas. Parang manghingi po ng tulong. Tapos pagdating na po namin sa hospital, patay na po agad yung ano. Ano nga kulay ng anak mo? Kung para po siyang nangingitim na kulay blue na po eh. Opo, gano'n na po. May video po din ako nung tinakbo ko po sa ano. Ma'am, ngayon mo lang siya nakaharap ulit after ng incident sa clinic? Nung ano po, nung Friday, nasilip ko po siya. Pero ang sabi po, huwag daw po kami magpakita. Tapos ngayon na lang po talaga ulit yung... Hindi siya ng pasensya po sa inyong family. Hindi naman daw yung sinusuggest. Hindi ko rin po siya mapapatawad kasi di naman po mabubuhay yung anak ko eh. So, hindi ka talagang tuloy. Opo, kasi para wala na rin po mabiktima ang ibang bata. Ganun po. Thank you, ma'am. Ilang lang yung anak mo nun, ma'am? 10 years old. Ma'am, pwede picture